Bumababa na ang level ng tubig sa Marikina River. Ayon sa Marikina LGU, kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba nito, maaari nang bumalik sa kanilang mga bahay ang mga lumikas na residente. Ang detalye niyan sa report ni Bel Custodio ng PTV Live. Angelique, mabilis nang bumababa ang level ng tubig dito sa Marikina River. Kung mapapansin nyo sa aking likuran ay bumaba na sa 15.9 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Mas mababa ito mula sa 18 meters o lagpas pa kagabi na itinaas sa third alarm na ngayon ay first alarm na lang. Pero nananatili pa rin ang mga evacuees simula kagabi na napilitang mag-evacuate dahil sa third alarm na idineklara kagabi. Sa sobrang pagmamadali ni Lily dulot ng pagpakawala ng tubig sa Wawa Dam kahapon, dali-dali na siyang lumikas sa kanyang bahay sa Marikina City. Narinig ko po sa kapitbahay namin na magbabawas ang muntalba ng tubig sa dam. Ngayon, nagbasta na po ako. Ngayon, ako ang nahuli. Ako ang naiwanan yung mga gamit. Ang nalinis ko lang mga damit ko. Yung pang araw-araw ko lang ba? Yung bahay ko ay babaksak na at basang-basa ng tubig yung bahay ko. Butas na yung daig ko, butas yung bubong ko, dingding ko, butas na. Lahat sila. Nagkusa naman ng lumikas si Presenta sa kanyang bahay matapos umabot sa third alarm o 18 meters ang level ng Marikina River. Kasi po yung tubig, umaakit na uli doon sa pwesto namin. Pag sinabi po ng third alarm, matik na po yun, aakit na kami dito. Okay na siya, nililinis lang, kaso walang kuryente, brown out. Pansamantala muna silang namamalagi sa Malanday Elementary School na nagtala ng pinakamaraming populasyon ng evacuees sa Marikina City. Mahigit 3,700 evacuees ang nasa nasabing paaralan. Kapag marami na po tayong mga evacuees, naikikater naman po siya sa pinakamalapit na evacuation center or eskwelahan. Sapat naman daw ang assistance na naibigay ng pamahalaang lungsod. Kanina, nagbigay po tayo ng almusal para po sa mga evacuees natin. Ngayon pong magtatanghali, meron po tayong lunch para po sa kanila. Meron po tayong nagke-cater po ng mga health officers para po kung meron pong halimbawa po yung mga nalublob po yung mga paa nila sa baha, meron po tayong gamot dyan. Ayon kay Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Dave David, sa ngayon mahigit 23,500 individuals o 4,700 families na ang evacuee sa buong Marikina. Kung patuloy aniya na bababa ang level ng ilog at uhupa ang baha, pwede nang pabalikin ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon po, halos wala na po tayong baha sa loob sa buong Marikina. Meron na lang isang specific area po tayo na nasa 1 foot po ang baha dun sa area niya sa Barangay Malanday. Naka-standby pa din yung ating mga rescue boats sa mga staging areas po natin. All in all, nasa mga 30 boats po yung na-deploy po natin. Kanina, nilinis na ng mga tauhan ng Marikina LGU ang putik mula sa baha, dulot ng pag-apaw ng ilog kahapon. Angelique, ayon sa Marikina City DRRMO, nasa 31 evacuation center ang bukas ngayon para sa mga evacuees. Wala namang naitalang casualties o mga nasugatan na dulot ng baha. Para naman sa mga nais pang magka-rescue ay pwedeng tumawag sa rescue hotline ng Marikina na 161 o kaya naman ay mag-direct message or personal message sa Marikina PIO. Balik sa'yo, Angelique. Okay, so Vel, anong level ng tubig o ng river, sa Marikina River, ang iniintay nila para makauwi na ang mga residente? Kasi di ba kung merong mga sinasabing 16 meters, may mga voluntary evacuation or 18 meters, ganyan. Pagdating naman sa pagbaba ng tubig sa Marikina River, ano yung level na hinihintay? Angelique, sa katunayan, first alarm ngayon, ibig sabihin ay monitoring ito. So, optional para sa mga mamamayan ng Marikina
kung mag-evacuate sila. Pero yung mga evacuees simula kahapon na nasa third alarm o yung forced evacuation ay nananatili pa rin karamihan doon sa evacuation center. Pero yung mga naisang umuwi at ligtas naman na sa kanilang mga tahanan ay maaari na rin bumalik sa kanilang mga tahanan. Angelique? Alright, maraming salamat, Vel Custodio ng PTV.